我爱你有多深，我爱你有几分，我的情也真，我的爱也真，月亮代表我的心。你问我爱你有多深，我爱你有几分，我的情不移，我的爱不变，月亮代表我的心。轻轻的一个吻，已经打动我的心，深深的一段情，叫我思。Hello, magandang hapon ho. Miyerkules na naman ho, alauna hanggang alas 3 ang programa dito sa Chinoy Public Service. Kasama ho natin ang ating magandang kaakit-akit ang si Faye Nicodemus. Oh, yan ha. Kaakit-akit pa. Oh. Isang magandang, ayan, wala No. Okay. Okay. Isang magandang araw po sa atin lahat. Ito po yung lingkod, Faye Nicodemus, para dito sa ating Chinoy Public Service. And of course, mapapanood nyo kami sa www.ustream.tv/channel Kakampi Online. At syempre, magbubukas kayo, pwede kayo manood sa kakampi-news.blogspot.com at ang ating blogspot po ay blogspot tuloy ang ating yung ating ito meron na daw yan. Okay. At syempre ang ating website, it's kakampi.wix.com/kakampi. At ang ating mga telephone number ay 553-865-687-3607. Panawagan ko sa ating mga Chinese community at ang mga Pilipino kung uwi chinjo din sa peng-iyo ho. Hibong din sa itang pang mga sa digay. Kui tse we kao na di na u sabi chut hao ay mi kaya asi ji asi sa di tse kaya lai chike tian tai. Ang address natin ay saan? tayo ay matatagpuan dito sa may address natin, bigay yung nga sa akin ng buo. 927 something like. Wait lang. Sandali lang. Pero tayo po ay nandito sa ipopost natin na para hindi sila mahirapan. Nandito tayo sa hilera na sabi ko malapit na December, kailangan natin konting tulong nila sa mga maluwag, ang mga Chinese community, even Filipino, kung sino tune sa ating program. Batiin natin ho, meron pa. Presidente ng National Press Club this Friday, inauguration na anniversary. Palakpakan naman. Okay, palakpakan natin ng National Press Club President. Anniversary ang ating National Press Club this coming Friday. Itong Friday na to? Yeah, this mismo sa hall. Okay, happy anniversary sa National Press Club. Okay. Happy anniversary. And of course, December 13, dahil December 8, December na is coming. So, December 13 is the OFW Gawad Parangal, kung saan ang mga OFWs ang magbibigay talaga ng kanilang mga sila naman magbibigay ng mga awards para sa mga paborito nilang mga artista, sa media, at sa iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan. Okay. Tayo ay matatagpuan sa 2897, tama ako, no? Okay. 2897 FB Harrison Street, near corner EDSA, Pasay City. Kasi nalalapit na, isang buwan na lang. Sana at least tulong-tulong na lang tayo para sa mga mahirap. Ang telephone number 553-865-687-888-3607. I-post mo na lang, Okay, nandiyan naman siya. Para makita nila yung iba, baka hindi marunong kinik na Chinoy, tinan mo to, may magandang balita para sa lahat. Bilang pagdiriwang ng Shelter Month sa Oktubre, ito nga pong Oktubre na ito, gaganapin ang isang 2014 housing fair sa SM Mega Mall. Punta ka doon. SM Mega Mall Trade Hall 1 mula October 24 hanggang October 26. Anong meron dyan? Saan lugar? Sa SM Mega Mall Trade Hall 1. Trade Hall 1.
magbebenta ng iba't ibang ahensya o iba't ibang ahensya ng gobyerno gaya ng Pag-ibig. O Wow. yung Pag-ibig Fund, National Home Mortgage Finance Corporation, Home Guarantee Corporation, Bangko Sentral ng Pilipinas, at ang Social Security System ng Okay. kanilang Wow. ng kanilang mga foreclosed housing unit. Yeah. Yan, gusto mo doon mabababa lang. Tama. Mabibili sa murang halaga. Magbebenta rin ang mga piling developers ng kanilang bagong proyekto. Very good, So dito, magbabayad ka ng cash upang makakuha ng diskwento hanggang 30% kung cash. Wow. Maaari rin magbayad sa pamamagitan ng housing loan na pwedeng bayaran hanggang 30 taon. Wow, pwede. Very pwede. good news yan. Reservation of unit is first come, first serve. Yan. So, pwede po pumunta kayo mismo sa SM Mega Mall, Trade Hall 1. October 24, ngayong October po hanggang October 26. Ay, magbilis na kayo dahil maganda yan. And of bago course- interview tayo muna kay Oo. Colonel Robert Subukan Domingo nyo na. sa Sige. station. Medyo yung papel Ando, binigay natin yung papel. 0917. Sige, okay lang yan. Hahanapin niya na. At syempre, para sa mga bumibiyahe, dahil itong, This itong panahon coming na All to. Saints Day, ho? Oo. So, mag-ingat kayo. Huwag kayo mag-iwan na nakabukas ang bintana niyo. Mga nakawin kayo. Next week, very busy na ho ang mga tao, Oo. di ba? For At syempre, vacation. paalala natin, si Chinoy Public Service, mga paalala, huwag niyong kalilimutan, lalo na yung mga bibiyaheng nakasasakyan, ano. So, blow bag, huwag niyong kalilimutan, ha. Una, check niyo ang brake, check niyo ang mga ilaw natin, yung lights, yung oil niyo, at syempre ang water, syempre of course, the battery. Ba, hindi aandar yan kapag walang baterya, ano. Okay na. Ang air at saka gasoline Okay, ninyo. alright na. Okay, blow bag po yan. Okay, nasa kabilang linya. Ang ating station Hello? Commander 11 Manila ay si Hello? Colonel Robert Domingo. Magandang hapon ha, sir. Hello, sir. Hello? Di tayo marinig, Allen. Hello? Hello, sir. Yes, opo. Magandang hapon ho. Ang kasama natin si Penny Gudemos, ang ating station manager. Magandang hapon ho, sir. Magandang hapon din po. Magandang tanghali po po. Magandang tanghali po sa mga nakikinig sa atin. Naibig na sa oras. So, sir, kamusta naman ang inyong trabaho ngayon dyan sa inyong station? Kamusta na po? Nakiulit po, pakiulit. Kamusta po ngayon yung trabaho ninyo bilang station commander? Station Medyo challenging po tayo ngayon. Medyo challenging po ang trabaho natin dito sa pagiging station commander. Gawa nga po ng yung ating pong holiday season. Medyo nararamdaman na natin ngayon dito sa Divisoria. Yung influx ng tao. Meron po kasi tayong daytime population dito sa area ng Binondo na mga 500,000 ang ating daytime population. Ngayon, medyo dumudoble na. Mas tumutungtong po ang weekend, pumapalo po ang ating daytime population ng 1 million. Kaya medyo marami-rami po tayong binabantayan ng mga kababayan natin dito po sa area ng Binondo. Yan. So, sir, ilan ba kayo? Gaano ba kayo karami para di sa 1 million na mga bibisita dyan sa inyo sa Divisoria? Oo, meron po tayong panapat dyan, no? Meron po tayong panapat dyan kasi meron po tayong ipinai-implement ngayon. Ang ating pong Secretary ng Interior and Local Government, si Secretary Marroas, meron po tayong ngayong project. Ang tawag po dito yung Reinvigorated Anti-Criminality Campaign wherein bumabase po ang ating deployment ng tao sa crime mapping tsaka sa crime clock. Kaya po yung tao natin ngayon, ini-strategically deployed natin doon sa mga areas of concern natin wherein yung street crimes medyo doon nangyayari. So, dinideploy natin sila doon sa anong oras tsaka anong lugar. Hindi yung katulad ng dati na para tayo sumusuntok sa buwan, tantan lang natin dinadala yung pulis, hindi naman sila nagiging effective. Kumbaga ngayon, we will put the right person at the right time at the right place. So, sir, kasama ba dyan yung mga netizen natin? Yes, sir. What do you mean, netizen? Ibig sabihin yung mga tao dyan, dahil siyempre yung mga barangay, yung mga nandyan sa mga community dyan, sa mga lugar na yan, siguro maaari nating i-involve, ganun ba yun? Yeah. Napakahalaga niyan. Ang tawag sa kanila, hindi netizen. Ang tawag sa kanila ay force multiplier.
Yung ating mga force multiply. Kasi netizen, sa ano yan sa social networking, Apo. sa mga Facebook. So yung ating mga barangay, yung ating mga civic organization, yung mga civilian volunteer, they are very much malaki ang naitutulong nila kasi sila yung ating mga force multiplier. Kulang nga ang pulis eh. Diba? Kulang ang pulis sa pamamagitan nila na nakukumpleto kami sa tulong nila. So, ano rin namin sila, additional forces sa ground. So sir, sabi nila yung mga netizen naman daw, pwede naman nilang kuhanan at ibigay sa inyo yung mga voltages nila. Yun naman sinasabi sa social media. Ayun, very good din, malaki din ang tulong ng mga netizen kasi ngayon nga, ang tawag na ngayon, quad media na tayo, quad media, kasama na rin sila, so malaki rin ang kanilang participation sa pamamagitan ng nagtutweet sila, sa Facebook, ipinopost nila, yung mga ganun bagay, so nakikita namin yung hindi namin naaabot. Yun nga. Okay, So, dapat tulong-tulong tayo, sir. Yes, because may kasabihan nga po tayo na that security and safety is a shared responsibility. The police must be everywhere. Hindi po kami lahat ng oras nandun, pero sa pamamagitan po ng ating mga tulong po ito, napakalaking tulong po sa dito po sa Station 11. Ganun na rin po sa buong organization ng National Capital Region Police Office. So, ibig sabihin ba, sir, handang-handa na po tayo sa darating na holiday season? Yes, pinaplansya na po natin. Last week lang, nagkaroon po tayo ng meeting sa Bikutan, sa NCRPO. Nire-repaso na rin natin yung ating mga security sa mga malls. Yan, kasi meron nga po sa Station 11. Meron po tayo dito mga malalaking mall na lalagyan na rin natin ng mga security setup. Wherein maglalagay tayo ng mga police sa loob ng mall. Tapos yung medyo kulang talaga ang police, pero ang lagi ko nga sinasabi, yun nga, yung aming crime map tsaka crime clock, doon kami bumabase ng aming deployment para ma-maximize namin talaga yung resources namin dito sa Station 11. Okay, Colonel, magandang hapon ho, si Kaloy Chua. May tatanong lang, in case kung hindi tayo maasa mga pulis, kung may nakita daw bilang taong bayan, may mangdurukot, mismo pwede tayo mag-citizens arrest, dalhin sa presinto, may karapatan ba tayo? Katulad Quezon City. Nawala siya, Nawala. So, isa lang katanungan niya ni Chino yan, Siguro, babalik tayo? Wala na. Okay, sige. Anyway, sige. Medyo nagsara siya, Well, anyway, alam mo, sa karapatan naman pwede. Pwede, Chinoy. Pwede yun, Sir Kaloy. Siyempre, kulang tayo sa kapulisya. Basta siguraduhin mo lang na... kasi tila totoo sinasabi niya, kulang tayo talaga sa pulis. Kailangan, taong bayan na mismo kikilos. Sa Quezon City, ganun na nga, citizens arrest na. At syempre, continuous pa rin ang dapat na pagsuporta natin sa mga ganitong pagsugpo sa kriminalidad. Yan. So, tulad sinasabi niya, full force dapat dito Ang sinasabi nga, gamitin natin ng quad media. Kahapon may order na Kailangan may coordination ang PNP sa mga station commander sa media. Yan. Tingnan natin kung makukuha pa natin siya mamaya. Wala ka na ba dyan? Sige, subukan lang natin. Pero yan ay siguro, Allen, magpaalala muna tayo sa ating himpilan. Okay. Balita muna. Pakilala muna tayo para anuhan lang natin. Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. Swak sa ating pangalan, may balitang puno ng pag-ibig.
Ngayon, kahit arawan ang kita, pwedeng magkabahay. Dahil interes na affordable loan, pinakamababa na. 4.5% na lang. Hulog buwan-buwan, kayang-kaya. Kailangan ng mas malaking bahay? Sige, lipat na! Sa regular housing loan naman, binaba ng 40%. Milyon-milyong buhay na ang aming napaganda. Dapat kayo naman. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagamot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office. Okay, patuloy tayo sa programa dito sa Chinoy Public Service. Okay, balik tayo sa ating programa, pero bago yan. Balita. Yan, sabi Yan. nito, civil rights unang casualty sa Senate probe ayon kay Binay. Civil right ang unang biktima sa politika sa likod ng isinasagawang investigasyon ng Senate Subcommittee. Ito ang patutsada ni Vice President Jejomar Binay na nagsasabi pa na ang investigasyon sa Senado ay isang babala sa lahat na alang-alang sa politika. Ang karapatang sibil ang unang nadedesgrasya. Samantala, Pemberton no-show sa piskalya. Hindi sumipot sa preliminary investigation ang U.S. Marine na si Private First Class Joseph Scott Pemberton na pangunahing suspect sa pagpaslang sa Pinay transgender na si Jeffrey Laude alias Jennifer. Iginit kahapon sa Olongapo City Prosecutor o Prosecutor's Office na ang abogado ng U.S. Marine na si Attorney Rowena Garcia Flores na hindi pwede o hindi umano obligado ang kanyang kliyente na humarap sa investigasyon. Samantalang sinabi naman ni Justice Secretary Laila De Lima na makukuha o makakakuha lamang ng custody si Pemberto sakaling maglabas ng warrant of arrest ang korte laban dito. Medyo problema tayo dyan. Ito sinasabi. Ano opinion mo? Kasi iba ang batas ang US sa atin. Yan. Ang sinasabi natin dito, dapat yung ating Pero minsan nakakawawa tayo. Palagi lugi tayo eh. Pag sila may kasalanan, huli natin, mahirap. Pag Pilipino may kasalanan, madali ikulong. yun nga, sinasabi nga natin, problema talaga yan. Kaya yung BFA, kailangan maano talaga yan. Mabusisi. Matingnan natin mabuti kung ano ba yung mga dapat dyan gawin, di ba? Pero kung hindi, alam mo, malaking bagay yung media. Ano? Malaking bagay daw ang Sa media bagay. tumulong sa kanya. Kundi, hindi naabot ganyan Okay. action natin niya. Publiko, huwag takutin sa power crisis. Okay. Tuloy. Sabi ng sulon. Oh, yeah? Yan.
Tuloy. Dapat tigilan na ng mga opisyal ng Department of Energy ang di umano'y palanakot nito sa publiko na kapag hindi nagbigyan ng emergency power si Pangulong Aquino ay magkakaroon ng sunod-sunod na brownout sa susunod na taon dahil sa nakaambang krisis sa kuryente. Dagdag pa, maraming kongresista sa Kamara ang napapailing sa gustong mangyari ng Department of Energy na si Secretary Jericho Petilla na bigyan sa lalong madaling panahon ng emergency power ang Pangulo matapos mapag-alaman sa pagdinig ng House Committee on Energy na hindi magkakaroon ng power crisis sa isang taon. So, maliwanag yan. Walang power crisis. Pero meron tayo isang problema. Ano Sakala naman? kung binigay natin ang ating Pangulo emergency power sa electric, guarantee ba niya walang brownout? Yan ang tanong natin. Siguro. Di ba? Kailangan mag-guarantee siya bago ibigay. Siguro sinabi ni Bayan Muna Representative Merico Manares na hindi buong buwan ng Abril 2015 na magkakaroon ng problema sa supply, kundi manipis lamang. Yan. So manipis yung reserba ng kuryente. Gaano manipis? Yan ang abangan natin. Gaano kanipis yun lang. Lumabas din sa pagdidinig na sakaling aprobahan ng Kongreso ang hirit na dagdag kapangyarihan ni Pinoy at kumontra na ang gobyerno na dagdag supply ng kuryente, wala ng refund ang tinatayang 12 milyong pondo sakaling hindi naman matuloy ang nakikitang pagbagsak ng mga planta. Ay, daya! Sigurista. Oo, so ibig sabihin, Tugal yun. kung naaprobahan yung hinihingi, yung 12 billion pondo ay nandyan, Hindi na pagkatapos pwede galawin. hindi na pwede ibalik. Jackpot. Jackpot! Yun. Ako. At Sugal yan. sinasabi pa mga kaibigan, imbes na emergency powers daw, kinukonsidera ng komite ng ang Interruptible Load Program o ILP kung sakali saan hikayatin ng malaking commercial establishment na gumamit ng sariling generators kapag bumaba ang supply ng kuryente. Pero papatawan pa rin ng dagdag singil ang mga taong bayan dahil mas mahal patakbuhin ang generators kumpara sa pagkuha ng supply sa Meralco. Hey, very good. Samantala, ayon sa una, kuryente sa overpriced multicabs. Ayan, muling pinabulaan ng kahapon ng Senator Antonio Sanip F. Trillanes IV ang panibagong akusasyon sa kanya ng United Nationalist Alliance o UNA ukol sa sinasabing overpriced multicabs na pinondohan umano ng Priority Development Assistance Fund o PDAP nito. Ayan, problema naman yan, madami-dami. Ay, naku. Napagod ka na. Nakakainis kasi mga kwento. Ayon kay Trillanes, maliwanag naman na diversionary tactics lamang ang nasabing ulat upang malinis ang issue mula sa investigasyon ng overpriced building sa Makati. Ala, naglalabasan ng lahat yung mga kabulukan ng bawat isa. May darating daw si Vida yata sa hearing. Ano naman kaya ito? Anong kwento mo, darating siya? I don't think so. Bakit naman? Kailan mismo daw sulat galing sa kay Ginggona at saka pupunta siya. Yan. O sige, pakailaman naman natin si Mike Arroyo. Pinayagan ng Sandigang Bayan na mag-abroad muna sa sandali si Mike Arroyo. Yan. Big boss. So, si Big Boss. Siya rin pupunta sa Tokyo, Japan at Hong Kong mula October 25 hanggang November 2. Oh. Okay. Unang subway system sa Pinas itutulak ng Department of DOTC. Okay. Sige, ano nga ba to? Isisulong ng Department of Transportation and Communications ang pagkakaroon ng subway system o underground network ng mga tren sa Pilipinas upang mabawasan ang masikip na daloy ng trapiko sa Metro Manila. Okay. Palakpakan. Palakpakan. Diba? Nako, ng tren sa ibabaw, hindi asikaso, pa kayang tren sa baba. Hindi. Panawagan tayo sa Caloocan sige. Mayor. Pakiayusin yan dahil malapit na ang All Saints Day. Buong Caloocan doon papunta cemetery. Hindi pa na semento.
Talaga? Oo, Oo, yan, traffic consumption lalo yan. papunta sa Chinese Cemetery. Nako po. Sana ayusin ang city engineer ng Caloocan. Please lang ho, dahil sobrang traffic, madudulot, malapit, may 2 linggo pa pwede ayusin. Hindi pa Ayan, na diba? semento, ha? Medyo kailangan yung sementohan lahat yan. Oo nga Kaya eh. isang problema. Grabe. Pag nandyan na, yun na. Pero, bago tayo dumako sa ating Halloween special ngayong araw na ito, 75,000. Ay, takot na ako dyan. 75,000 tax exemption sa bonuses Wow, ipapasa very bago matapos ang 2014. Ay ba, basta yung ang sweldo mo, 30,000, wala na babayaran. Ang laki. Oo, 75,000 na tax 70. exempt. Na Okay, tax oo. exempt. Oo. Tiniyak kahapon ni Senate President Franklin Drilon na maipapasa bago matapos ang taon ang panukalang itaas ang tax exemption limit sa mga Christmas perks at iba pang mga bonuses. Parang kawawa naman sila, once a year naman. diba? Paano kung 1 million ang bonus? Hindi, 70,000 eh. 75 nga daw ngayon ang 75. ceiling. Oo, yan. Oo. So, tax Kaya sa exempt. susunod sa eleksyon, huwag niyong kalimutan. Yan ang mga unahan natin. Oh, ano? Pero syempre, of course, pag-usapan natin ngayon, Mamaya na tayo bago natin balita. tawagan, Weather Bureau muna. bago yan. Baka mamaya magtampo sa atin. yan. Bago yan, sige. Mamaya Pero na balita. syempre, ang Halloween ay nalalapit na talaga. Mamaya na balita. Oo. Suspend muna, may kalati oras. Demand sa kanila itataas. Inaasahang tataas ang demand ng kandila dahil sa nalalapit na undas. Kaugnay nito, ipinaalala ng Department of Trade and Industry o DTI sa publiko na may inilalabas itong suggested retail price para maging gabay ng mga mamimili sa tamang presyo ng mga kandila. Yan. Sino ba nagagawa ng mga kandila? Chinese, di ba? Mataas. Meron kayong mga factory din, di ba? Okay. Diba sa material? So, ibig sabihin na may mga talagang retail price sila na makikita nyo sa mga DTI. Ano? Yan. Sige. Ano pa ba? Sa Weather Kaso, Bureau ito na ba? tayo. Kaso versus killer ng ina ni Cherry Pie approved na sa Department of Justice. Yan, nahuli na yun, di ba? Nahuli na eh. Yan. Yung pala, katulong niya pala eh. Oo. Napaka Katulong naman talaga nila Buti yan. pa aso alaga mo kaysa katulong ganyan. Okay. Grabe. Eto, tingnan mo, pakinggan mo ito maigi. Yung VFA na pinag-uusapan natin kanina, di ba? Oo. Sabi Marami rito, na. oo. Alam mo, maraming Ano? media nakbabati ko sa DFA. DFA, kaya medyo masipag na ngayon. Pero ayon din sa ating balita, tutol si Presidente Nonoy Aquino sa panawagang buwagin na ang Visiting Forces Agreement. Sabi niya na magsalita siya ng ika-70 anibersaryo ng World War II Leyte Gulf Landing. Bakit kailangan buwagin ang Visiting Forces Agreement? Gayong ang kasalanan ng isa, hindi naman kasalanan ng lahat. May Ano? katwiran. Kaya as of now, Katwiran. kailangan natin ang American support. Pero ang sinasabi nga natin, dahil ano, mahina mga panggera, barko, Yun ang gusto mo, oo. Isipin Kasi- natin, mahina mga materials natin. so kailangan natin talaga sila. Yeah. Kaya lang, ang problema dyan, kapag napapasangkot ang mga kano sa mga iba-ibang mga cases, Weather Bureau. Okay, Ang hirap Oo nga, yan ang sinasabi ko. Pag ang Filipino may Napapasama rin tayo sa kasalanan, kanila. huli agad. Pag ang mga medyo matangos ilo, mahirapan tayo. Sabi nga rin sa ating ilang mga babasahin dito sa editorial, may katulad naman si Pinoy at ang mga mamabatas mula para tutulan ang pagbuwag sa BFA. Ang mahalaga, ang tulong ng mga kano kapag sinasala tayo ng kaaway. Diba? Upang magkaroon ng mga konfrontasyon, umaasa sa presidente na maayos lang ito. Okay na? Pwedeng Okay, game ibisahin. na sa Weather Bureau. Sino na sa Okay! Galang? Sino? At kanina mga kaibigan, anong oras ba yun? Para mga 12 o'clock ay nagkaroon ng malakas na pag-ulan Si kanina. Jory pala eh. Okay. So Okay. nasa kabilang linya natin ang weather forecaster na si Miss Jory Lois. Lois. Naku. Lois. Hello, sir. Magandang araw po. Hello.
Yes, magandang hapon din po. Magandang hapon ho. So sir, kamusta na ba't bigla pong umulan kanina? Meron ba tayong inaasahang low pressure ngayon, sir? Sa ngayon, wala tayong nakikitang alinman o anumang weather system na pwedeng magbigay talaga ng malalakas sa pagulan. Yung mga nararanasan lamang ngayon halos sa buong bansa, yung tinatawag nating pulo-pulong pagulan o pagkulog at pagkidlat. Yun naman po mga pagulan naman na yan ay short duration lang, although some ay talaga medyo may kalakasan, pero sandali lamang po yung mga pagulan na yan. Ayun. So Ayun. talagang ganun talaga ang panahon. No? Climate change na talaga, ano, sir? Yun. Kasi kanina sobrang lakas talaga yun eh. Sobrang init kanina. Sobrang init, sobrang lakas naman din bigla yung ulan. Ano po? So, sir, sa buong isang linggo ba, ano po inaasahan natin na klima ng panahon? Okay, para sa Metro Manila, inaasahan pa natin na magiging maganda pa rin lagay ng panahon sa susunod na 4 na araw pa. Wala pa naman tayong inaasahang LPA or anumang weather disturbance na pwede talagang magbigay ng sama ng panahon dito sa ating bansa. So, ang nararanasan ngayon ng Metro Manila ay nararanasan din ng ibang bahagi po natin bansa. Yung bang magandang panahon, although may mga instances o may mga time na nagkakaroon po ng mga isolated thunderstorms. Sa Metro Manila, so wala tayong inaasahan sa buong isang linggo. Ano po ito? Yes, opo. Yun po yung nakikita natin sa ngayon. So sir, di ba, kasi sabi nitong nakaraan nung pag-interview din namin sa inyo, sinasabi meron pa tayong inaasahan dito, itong buong taon na ito, itong 2014, may inaasahan pa tayong 6 na bagyo. Tama po ba? Yes, actually, totoo po yun. Meron pong sa December 1 or 2, sa November 2 or 3. At ngayong October, hindi pa naman po tapos yung October, ay yun nga, 2 or 3, although nakuha na natin yung 3 bagyo. So 3 na lang sir ang inaasahan natin? Maximum of 5 po. 5 pa, may 5 pa tayo na bagyo. So, sa mga panahon na to, ang November at December ay aasa pa ng mga ganito. Sa tingin mo ba malalakas ba itong mga darating na bagyo na ito? Sa ano lang, estimate nyo lang? Wala po tayong estimate dyan, pero kung titingnan natin yung climatology natin, titingnan natin or pag-aaralan natin yung mga nakaraang bagyo nung November and December, usually po pagka ganitong last quarter ay malalakas na bagyo po yung dumadating sa atin. At ang masama pa po nito, yung climatological track natin nagsasabi na halos naglalandfall po yung mga bagyo natin. Oo nga. Last year, ganyan din. Ano po? At December din yun, talaga inasahan, talaga. Yolanda. Oo, yung grabe yun eh. Oo. Sana nga hindi naman ganun. Sana talaga wag kasi, na, kawawa na tao. Oo. So sir, meron kayong mga nais na mensahe sa ating mga kababayan, lalong-lalo sa ibang bansa na nakikinig at nanonood sa atin ngayon. Nasa inyo po pagkakataon, sir? Okay, sa ating mga kababayan, sa ngayon, wag ho muna kayo mag-alala sa inyong mga pamilya dito sa ating bansa. So far, wala pa naman hong mga threatening na weather disturbance. Pero siyempre, ang pinakamahalaga po sa ating lahat ay yung dapat lagi tayo nakahanda. Whatever happens, iba na po yung laging nakahanda. Yan. So, Okay. salamat sa sir, ha? Thank you very much. Thank you very much, sir. Maraming salamat. Okay. So yan, mga kaibigan, buong isang linggo ngayon hanggang Sunday siguro, wala tayong mararanasang low pressure, mga LPA, no? Kaya lang, minsan may mga manakanakang pag-ulan katulad kanina, no? Ang lakas lang, bigla-biglaan yun, no? So, yun lang. Pero, inaasahan pa rin natin, maximum of 5 pa rin ang inaasahan nating bagyo ngayon hanggang sa matapos ang taong 2014. At sana naman hindi na tayo abutan ng mga naglalandfall talaga, no? Lord, kawawa na. Sa iba na lang punta, sa ibang bansa na. Ay, wag naman. So, sabihin sana medyo mild lang. Kumbaga, pag dinaanan tayo, kumbaga, dahan-dahan lang. Yung kayang-kaya Okay, katulad kay natin. Yolanda, kawawa mga taong bayan Pilipino. Yun yung isa. Diba? Pero syempre,
inaasahan din, sabi nga ni ng ating Weather Bureau, mag-ingat din tayo. Dapat lagi tayong nasa, Red alam mo yung alert, ganon? palaging Oo, handa. lagi Kasi tayong climate change handa. hindi mo masasabi. Oo, lagi tayong handa sa lahat ng mga bagay. Yan. Lalong-lalo na yung mga ganitong klase ng ng mga panahon. Lagi tayong handa. Kaya tinan mo, ang itong Marikina, di ba? Yeah. Ngayon, hindi na sila masigas ang ulo pag sinabi ng kanilang yan. head dyan o yung kanilang mga barangay. Maglikas-likas medyo maganda talaga. ang ating kagamitan equipment ng Weather Bureau. Okay, I salute. Dapat ang So, Weather ngayon, Bureau, oo. saluduin natin, palakpakan natin. Yan. Dahil siya nagbibigay ng mga babala sa ating mamayan. At Diba? syempre, gusto sana natin, dumagdag sweldo nila, no? Hindi, alam naman natin- meron pa tayo alam niyo, mga volcanology. Mamaya Alam na. niyo mga kaibigan, ang dami-dami na alis din, no? Siyempre, nagmamigrant, di ba? Oo, hindi mo masisi. Hindi mo maganda masisi. benefit doon Dahil, sa atin. siyempre, alam mo, hindi talaga, ang nakaka talaga sa sweldo, yung mga nasa Weather Bureau, di ba? Oo, minsan. Pero anyway, maganda naman yung kanilang mga gamit ngayon. Oo, di ba? maganda, Kahit maganda. pa paano, Okay, yung mga nakikita natin. baha-baha, mga store. Detect nila kagad yun, Oo. ano? Oo. Oo. So, yun ang maganda. At ngayon, Weather Bureau naman ay Pillbox. Pillbox, okay? Yan, sige. Sino nasa line? Oo. So, alamin naman natin ang kalagayan ng ating ating bulkan bulkan. dyan sa Bicol, sa Mayon. Ano, yung Mayon natin. Mukhang mabait ang volcano. Nakikisa sa ating sambayan. So, Maganda ang Soriano. ayan. Ayun. Magandang araw po. So, Magandang araw din naman po. Magandang hapon ho, Soriano. okay. Okay. So, sir, anong magandang balita natin ngayon dyan sa Sa ating volcano. sa ating bulkan ngayon na medyo nagmamarakulyo? Mukhang bumabait na yata siya, sir. Sa Mayon po, sa Mayon. Apo. So far yun po. Sa Mayon Volcano po, wala po tayong naitalang lindol buwas ng 24 oras po. Apo. Yung emission po ng water-stream plume, nagbibirik po sa west-southwest, saka west-northwest, at saka northwest. Ang height po nito, maabot po sa 250 to 300 meters ang naobserbahan po ng 24 oras. Kagabi po, pink crater glow, ang na-obserbahan po natin sa gabi o na-obserbahan po, pink crater glow, na-obserbahan po natin kagabi. At yung sulfur dioxide flux, 270 tons per day, nung makalwa po ito sinukat. So, sir, Yung ground deformation po, nagkaroon po ng depression, slight deflation noong October 14 to 16, pero inflated pa rin po siya. oo. So, Yung tilt meter ay nag-indicate ng continuous inflation at the basis of the EDP since August 2014. So, sir, Lahat ng data na nabanggit ko ay nagbabadya ng unrest due to movement of potentially eruptible magma. Kaya nasa alert level 3 pa rin po ang Mayon Volcano hanggang ngayon. So, sir, alert level 3 pa rin. Ano po? So, doon sa binabanggit nyo kanina, sir, sa kabuuan po, dahil medyo, yung iba, hindi na maintindihan yung ibang mga kung anong alert. Alam niyo naman po yung mga ating kababayan. Sa isang, in layman's term, ano po ba, sir, ano po ba ang masasabi ninyo tungkol dito sa bulkan? Ibig sabihin ba dito, puputok pa rin siya? Hindi siya puputok? Ano po ba? Ang indication po niya ay puputok pa po. Babagal na lang. Mabagal lang. Mabagal lang yung development niya, sir, di ba? Medyo malabo po ang dating ninyo, pero yung sa kabuuan po, magkakaroon pa tayo, inaasahan pa namin na puputok itong Mayon. So pero hindi niyo pa rin alam kung gaano Kailan? kung kailan. Ano, sir?
Mahirap ang tanong yan kung kailan, ano? Kasi Opo. yung lahat ng volcanologist sa buong mundo, Opo. wala pong makapagsabi na kung kailan puputok. Kaya hindi po natin masasagot yan. Opo. Pero sa darating po mga araw o linggo, o kaya ay buwan, sakali po. Yun. So, ibig sabihin talagang gustong-gusto na lang talaga niyang maglabas ng sama ng loob. Ano, sir? Opo. So, sir, dahil sa alert level 3, ibig sabihin ito, hindi pa talaga makakabalik yung ating mga kababayan. Medyo So far, matagal, no? matatagalan pa. Maaaring tumagal po, maaaring malapit na. Hindi ho natin masabi pa kung kailan. So, sir, nasa inyo yung pagkakataon na bigyan ng mga mensahe itong ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga talagang gustong-gusto nang bumalik sa kanilang mga tahanan. Nasa inyo yung pagkakataon, sir? Kung sa ngayon po, hindi pa po namin pinapayagang bumalik sa 6 kilometers permanent danger May zone. tatanong lang. Kung meron ho silang balak bumalik, nasa sa kanila na yun. Pero yung payo po namin, wag na pong bumalik sa 6 kilometers. Saka yung 7 kilometer extended danger zone sa southeast flank po yan, yung fishing ng Bunga Gali po. Okay. So, sir, may katanungan dito si Chinoy. Mr. Ano Soriano, may tatanong lang ho, sir. As of now, mga kumukuha mga turista, pinapayagan natin sa danger zone area. Dumadami ba kumukuha ang view, ang Mayong Volcano, mga tourist? Wala po kami pinapayagan doon sa 6 kilometers danger zone. Permanent po kasi yun eh. Wala po kami pinapayagan ni turista ni yung local inhabitants doon. So, talagang Hindi wala. Wala. Talagang bawal. Oo. Total ban. Pero, sir, Dahil danger po nga, maraming danger ang hinaharap nila ron. okay. Oo, dyan Pero na. sir, ang dami-dami mga turista ngayon. Ano, parang gusto nilang makita talaga kung paano talaga mag-alburuto itong Mayong Volcano natin. Ano? Ganun kadami yan po, sir. Opo, gusto nila makita pero hindi ho namin pinapayagang pumasok na. Yung masyadong malapit, ano? Yung, Oo. Gusto nila i-view sa ibang bansa. Oo, kasi napakaganda ka nga Kasi dito sa maganda gabi. Mayong Volcano natin eh. Okay. Diba? So, sir, thank you very Thank you much. very po, much, ha? Sir Maraming salamat Soriano. po. Okay. Okay. Yan naman ang ating volcanologist, si Mr. Soriano. MMDA na. Okay, Balikan mamaya, mo na. tingnan natin yung MMDA. Uulitin lamang natin, ha? Itong October 24 hanggang October 26, magkakaroon po yan ng housing fair sa SM Mega Mall, Trade Hall 1. Baka gusto mong bumili. Oh. Pwede sila, pwede yung tingnan yung mga na-foreclose na, Ay, yun, diba? na mga kabahayan, no? Yung bahay na na-foreclose. Yan, pwede dyan. So, mura lang to. Pwede kayo magbayad ng cash na may diskontong 30%. O pwede rin magbayad kayo sa pamamagitan ng housing loan. Yan, maganda yan, ano? Diba? Maganda yan. O, puntahan mo yan, Gatchanoy. Oo. Malay mo. Bago ano kung nakita ka niya, 780,000 lang. Pwede Oo, na. oo. At Mura tapos na. may 3 bedrooms. Oh. Depende sa lugar eh, kung gusto mo yung Bacoor. Ito lang, sa Cavite. Kaya nga, sisilip ka. Pipilitin mo maigi. Oo. Okay, next Yan. na balita. At syempre, babalitaan, ikaw, tatanungin kita. Yeah. Gusto kong bigyan mo ngayon ang ating mga kababayan ng mga babala kasi yung iba, bilang Chinese, di ba? Wala kayong Halloween, di ba? Wala. Kasi yung mga mostly mga Chinese, alam ba, yung kamag-anak, magsama-sama sa kanilang magulang, makapatid. Pero bakit yung mga iba, punong-puno talaga yung sementeryo dyan sa may... Kasi once a year lang eh. Kasi iba, minsan nasa abroad, may negosyo, punta dito. Once a year, parang together, buong family. So, gano'n. Kaya, tuwing All Saints Day, tsaka All Souls Day, sama-sama talaga sila. Oo. Okay. Okay. Kasi sa inyo galing yung mga kandila eh. Kaya gawa ng kandila eh. Sana, tawaran natin ang factory. Huwag naman, hirap na sambayan anyway, natin eh. sa mga nagta-travel po, o sa mga ang tawag dito, nagta-travel, o bumibiyahe. Yan, bumibiyahe. Lalong-lalo na yung mga pabiyahe, papuntang sa kanilang mga mahal sa buhay, di ba? Pa-norte, pa-south, di ba? So, kailangan lang natin talagang ingatan ang ating pag-travel. Kailangan i-check natin ang lahat ng bagay, lalo-lalo yung mga
sumasakay ng kanilang mga sasakyan. Yeah. Una, gusto ko lang ipaalala mo, yung mga alis papuntang probinsya. Ano ang gusto mong sabihin sa kanila ulit? Mag-check kayo ng tubig, hangin, brake fluid, ganyan kung okay. Ano pa iba? Gasoline pa nga blow bag. Gasoline, oo. Ang blow bag ay yung brake, check nyo, light, oil, water, tapos yung sa battery, Gas. yung air, at saka yung gasoline. Huwag yung kalilimutan yung word na blow bag. Oo, tama, Yan, blow di ba? bag, oo. At pero bago kayo umalis din, dapat, may yung inyong mga bahay-bahay naman, baka nakawan naman. Pero maiksi lang bakasyon eh. Hindi naman Maiksi mahaba lang? eh. 31. Anong araw ba? 31, Anong araw ba ang 31? Friday. Friday, Saturday, Sunday. Yun. Ay, declare na 31 holiday. So, yun. Kaya, dapat ingat-ingat din lahat. So, medyo maiksi nga lang yun. Hindi nga Maiksi katulad ng lang. iba. Kaya, Oo. medyo iba, padala na lang. Oo, sige, sige. Okay. Okay. Sige. Sige mga kababayan, nasa na ba si Allen natin? Kaya may pakita pa tayo. Yan. Bago sige. ang ating MMDA papasok. Okay. Tingnan natin Yung sinasabi rito, dating kong, meron na? MMDA. Yan, oo. Sige, sige. Isa mo lang paalala mula sa ating himpilan. Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. Swak sa ating pangalan, may balitang puno ng pag-ibig. Ngayon, kahit arawan ng kita, pwedeng magkabahay. Dahil interes na affordable loan, pinakamababa na. 4.5% na lang. Hulog buwan-buwan, kayang-kaya. Kailangan ng mas malaking bahay? Sige, lipat na! Sa regular housing loan naman, binaba ng 40%. Milyon-milyong buhay na ang aming napaganda. Dapat kayo naman. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagabot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office. Okay, patuloy ating programa. Okay, tuloy-tuloy na lang ang ating programa para dito. At syempre, of course, andito si kasamang Chinoy, Okay. ang Chinoy Public Service, at syempre, of course, ang inyong kakampi, Fred Nicodemus, Yeah. para dito sa ating Chinoy Public Chinoy, Service. okay. At ngayon, mga kaibigan, yan. Nasa kabilang linya natin naman ang mga taga-MMDA sa pamamagitan ni Miss Emma Loristo. Magandang araw po ma'am. Magandang umaga ho, Emma. Okay. Opo, magandang tanghali po. Dahan-dahan lang ito. Sa ating po mga taga-subaybay, sa mga oras po na to, yung sitwasyon ng daloy ng traffic. Dito po sa EDSA southbound lane, bahagya po nakakaranas ng pagbagal. Dito pong bahagi ng Balintawak area. Makalagpas po niyan, magiging banayad naman ang takbo ng mga sakyan paggawi ho dyan sa may area ng Muñoz. At muli po makakaranas na ng katamtamang pagbagal dito sa may bahagi po ng Aurora Cubao, patungo ho dyan sa may direksyon ng Santolan. Dito naman sa may area ng Shaw Boulevard, nagkakaroon din po yan ng pagbagal patungo dyan sa may direksyon ng Makati, hanggang dyan sa area po ng approaching ng flyover Magallanes. Makalampas po ng Magallanes, banayad na magiging takbo ng mga sakyan pagawin dyan sa may area ng Pasay Taft, patungo rin po ng Mall of Asia.
Dito Okay. naman sa kabilang panig na EDSA, light to moderate ang sitwasyon mula dyan sa may bahagi na EDSA Pasayta patungo ng tramo. Maging itong area po ng Magallanes pagawid dyan sa may area ng Pasay Road. Mula naman dito sa may Buendia, nagkakaroon po ng pagbagal yan patungo dito sa may direksyon ng Guadalupe hanggang makarating po dyan sa may panig po ng Shaw Boulevard. Area po ng Cubao, light to moderate mula ho dyan sa may intersection ng Aurora patungo ho dyan sa may New York. Makalampas po niyan, magiging maluwag at banay dandali ng mga sakyan patungo ng direksyon ng Balintawak at Monumento. Okay, Miss Emma. Ito naman sa area po ng Rojas Boulevard, Oo, Rojas. yung mga manggagaling po dyan sa may bahagi po ng Pio Campo patungo ng Quirino, moderate traffic po ang sitwasyon dyan. At dito sa may area po ng southbound lane ng Pio Campo patungo ng Buendia ay bahagyan na rin po nakakaranas ng pagbagal. Okay. Ito naman po sa may bahagi ng Ross Boulevard pa rin mula ho dyan sa may area ng Baclaran patungo ng Via Coastal, moderate traffic ang sitwasyon. At kung magagaling naman po na area ng Airport Road patungo ng Baclaran area ay moderate traffic naman ang matutunghayan ng mga motorista natin dyan. Okay. Yan po muna pinaka-latest traffic Miss Emma. update mula din sa MMDA Metro Bay. Miss Emma. Ito po sa Emma Rose. Yes, Miss ma'am. Emma, may tanong lang ako. Yung mga ilang bang traffic ngayon ay dulot ba ito ng ulan kanina? Yes, ma'am. Bali, kanina nga po nagkaroon po tayo ng pag-ulan-ulan dito sa may area po ng EDSA. Bukod po doon, nagkaroon din po tayo ng mga ilang vehicular accident at nai-assist naman agad po ng ating traffic constable yung nangyari aksidente dyan na nagdulot na naman po ng bahagyang pagbabagal at dala na rin po ng volume ng mga sakyan na padaan dito sa area ng EDSA. May tatanong tayo. Emma, may tatanong lang ako tayo ha. Since malapit na ang All Saints Day ha, meron ba tayo MMDD paki-assign na sa may Abasanto, Solis, papuntang Chinese Cemetery, sobrang traffic ho. Hello? Yes, sir. Bali, regarding Abasanto, po doon sa area na Abad Santos, opo, i-relay po namin, sir, sa traffic management monitoring. oo, paki-assist mo lang dahil malapit na ang All Saints Day, sobrang traffic, wala pang dumarating ang All Saints Day. Please lang ha. Opo, Okay. actually po ngayong araw, naka-schedule po yung traffic management planning para po sa darating na undas. Okay, thank you. very- So, ano bang ano natin ngayon? Gaano ba kahanda ang ating MMDA dito within Metro Manila siguro yan? Gaano sila kahanda para dito sa darating na All Saints Day? Malaki ang event kasi ito talaga. Oo. So, gaano tayo Opo, kahanda dyan? sa ngayon po, ma'am, wala pa po tayong maibibigay na information kasi ongoing po ngayong araw yung meeting regarding po sa traffic management na gagawin para po sa darating na undas. Kasama po dyan yung local traffic government unit po natin. Yan. Yeah, So, okay. mga next week siguro, pwede natin, o mga hanggang Friday, malalaman na natin yan, Miss Emma? Opo. Opo. At malamang po magbibigay naman ng advisory ang ating chairman na Francis Tolentino. Yan. Siguro, Sa Monday meron na pupunta Oo, eh. oo. Friday is too late na. 30 na eh. Sa Oo. 27, Siguro 28, 29. Pero, kung sakali, Miss Emma, hello, Miss Emma? Oo. Miss Emma, po. kung sakasakali ba, gaano ba karami? O gaano ba kahanda? Kunyari, habang napaplano silang ganyan. Sa tingin ba ninyo, gaano ba kahanda ang MMDA para dito sa magaganap nating holidays na ito? Yes po. Ganun nga po. Kasama po yung local government unit. Yun. Pinaghahandaan po natin yung darating po na undas. Kaya nga po nagsagawa po ngayon ng meeting kasama po yung mga metro mayors at saka yung mga counterparts po natin ng local traffic. Yun. So, ibig sabihin niya na medyo talagang paghahandaan ito dahil alam natin na napakarami talaga ng lumalabas sa tao pag ganito mga holidays, no? Itong undas na ito. Years naman po yan ginagawa nung ating ahensya. Bukod po dun sa mga papauwi ng lalawigan tsaka yung galing lalawigan pabalik po dito sa area ng Metro Manila. At syempre, handang-handa talaga sila dyan, ano? Itong mga taga-MMDA. Thank you very much, Miss Emma. Thank you very much, Catarisa. Emma, ha? Okay. Yes, maraming salamat din po at magandang tanghali. Yan. Okay. So, handang-handa sila. Itong Handang-handa. araw na
Itong araw na ito ay nagmi-meeting pa yung ating mga pero pag sabi mo, MMDA, no? October 30 is too late na kasi Oo. mostly 29, 28 punta na sila sa cemetery. Pero siguro bukas makakakuha tayo ng mga update regarding that. Okay, Ano? oh. Pero anyway, itong katabi ko dito, Ale, natakot ako bigla. Oo. Totoo ba to? Oh, kita mo yung katabi ko siya, no? Oo, tama. And anyway, ayan. Yung undas, pinag-uusapan natin nga, undas. Anong tawag sa inyo niyan? All Saints Day. Hindi, sabihin mo sa Chinese. Mong lang tse. Yan, mga unche. Mong lang tse. Nakanakot ka na naman, Allen, ha? Well, anyway, sabi nga natin, sa undas, Oo nga, kasama ay mo, mostly. nawala siya. Ano, Nawala daw siya. O, tingnan mo, hinati naman ni ni Casper yan. Yan. Diba? Yeah, masaya So, na siya. usually, sabi mo nga kanina, pag All Saints Day, All Souls Day, sama-sama together, ang Mga pinaka-importante family. sa Chinese. Prayer muna. Pray to God. Yung mga santo. Bago yung mga nilalang sa... Pero, bakit? Ito, gusto ko lang malaman kasi kultura ninyo to. Yung mga, di ba, pagka ganitong klase, ang dami talaga mga prutas sa ibabaw ng mga puntod. Importante yung Sige papel. nga. Yung papel, symbol of money to the dead people. Ano yung papel na yun? Anong klase? Simpleng papel? Hindi. Meron talaga hindi. yung pera para sa kanila. the parang more, pera. the more you burn, mas marami money. Tsaka, ganyan. Tsaka may mga pera didikit sa nicho nila. Oo. Yung color, mga paper, yung mga manilipis Colored papel. paper. Oo. Colored paper, susulatan. Hindi, meron na talaga yung mga manilipis papel. Japanese meron sila paper. yun. Oo, ganyan. Oo, tapos may juice stick sila. Una muna sa santo. Yung santo, magre-request yung kaluluwa ipababa sa... Pero po, di ba tayo nagpunta ng mga nakaraan? Hindi. Hindi ba ito pinuntahan natin? Yung tayo ay nagpo-prayer? Ito yata, hindi, pumunta tayo sa ganito? Oo. Pero Request stick? nagre-request muna na yung mga nakalipas mga tao pumunta dito dahil may alay sa kanila pa. Mostly mga 7 pagkain. Ano yung mga Isang pagkain, for example? Halimbawa, mga siomay, mga Sabi niyo, manok, mga manok, isda, alimango, kahit ano, basta 7 item pagkain. Basta importante, isda, manok, baboy. Yan. Tatlong ang importante. Lulutuin nila yan, tapos i-over. Alay, ganyan nga. Tapos yung santo, kahit ano, isang bagay lang alay para siya kumuha mga espiritu para bumaba sa lupa, para alay sa pagkain nila. Yan. Takot ako. Ay, Anyway, nakakatakot. So, Ay, hindi naman. titingnan niyo dyan, Fatima? Buhay mo na tinam sa akin to, Pat. Diba? Oo, nagagalit nga eh. Yan yung sa food. Oo. Pero, ibig sabihin, meron pa mga prutas. Kailangan may prutas pa. Depende ba sa 7 item? 7 item, depende. Basta 7 yung nandyan. The more, the best. Para masaya yung patay. Ganun yan. Kayo ba may pupuntahan din kayo? Chinese Cemetery. Sa father ko, sa Laloma Catholic Cemetery. Dito, yung sa- sister, brother, sa Chinese Cemetery. So, magkakahiwalay din kayo? Oo. So, usually, yung prayer ninyo, nagpi-prayer din kayo, di ba? Oo, Sa loob ganyan mismo. minsan. Oo. Oo. Pero mas maganda yung together. Yun yung pinaka-importante. Oo. Kaya minsan maraming mga tourists kumukuha mga view sa Chinese Cemetery. O, nakikita nga natin, daming tao talaga. Oo. Pagka nasa ibabaw ka ng LRT, di ba? Oo. Makita mo talaga yun. Naku! Kaya nga dapat ayusin natin yung ating mga trends ngayon, di ba? Hindi, importante yung daan papunta sa sementeryo. Hanggang ngayon hindi pa na semento papuntang Chinese Cemetery. Laloma Catholic Cemetery. Halos lahat mga malapit cemetery hindi naayos kaya kawawa mga motorista. Yun. So, dapat huwag din natin kalimutan ang ating mga mahal sa buhay. Once a year lang naman Once a year. Pero talaga ba, may mga lumalabas pag ang panahon na yan? Palagay ko wala na bakit ako? May katabi ko ngayon dito. Tingnan mo. Tingnan mo mabuti natin. Tingnan mo nga. Diba, baka mamaya. Diba? Ayan, nawala tuloy siya. Ayan, diba? Pero
Gumawa kami ng picture. Oo. Di ba? Estatwa lang. Magtula lang, matakot ka. Oo. Anyway, wala na naman tayo. Anyway, Ano? see you next week. Okay. Tayo nagpapasalamat kay Colonel. Colonel Robert Domingo sa Station 11. Oo. Oo. Basta every week try natin, baka next week Barangay Bureau. Tingnan natin dahil mostly very busy na ngayon this coming Wednesday. Thank you very much din kay Sino? Fatima. Fatima, kay Alan din, tsaka kay sino may Ami. Kay Ami, kay Saka Henry, Rizal, especially you. Yes, of course. Teka, hingi tayo ng tulong. Sige. Ikaw muna. I would like to thanks Para sa Emma, mga, Emma Loristo ng MMDA. Okay. And thanks also to Pillbox. Saan na yun sa Pillbox natin? Philbox na pangalan Oo. Si sa Pillbox sa Soriano, Mr. Soriano. Bureau. At para sa ating Weather Bureau, Jory Lois. Thank you very much po sa inyo. At alam ko Teka, panawagan natin before end the program na sana ho sa ating mga mamayan kung may nasobra ho kayo ng konting pagkain, konting pera, konting damit, konting panggamit sa mga mahihirap dahil magdadala tayo sa depressed area this coming December. Sana once a year lang request naman kami sa inyo. Kung meron naman kami pagkukulang, kayo na magtumawag sa telephone 553-8656-788-3607. Kung meron silang bagong opinion kung anong dapat sa program natin, pwede kayo tumawag. Okay? O ikaw naman. At muli po, ito ang inyong lingkod, Fenny Codemos, para sa Chinoy Public Service. Nagpapaalam po sa inyo mag-ingat kayo sa lahat ng pagkakataon at lalo-lalo sa mga bumibiyahe. Ingat lang kayo sa maneho, huwag kayo uminom ng alak. Thank you. Okay. Bye-bye.你问我爱你有多深，我爱你有几分？我的情也真，我的爱也真，月亮代表我的心。你问我爱你有多深，我爱你有几分？我的情不移，我的爱不变，月亮代表我的心。轻轻的一个吻，已经打动我的心，深深的一段情，叫我思念到如今。你问我爱你有多深，我爱你有几分？你去想一想，你去看一看，月亮代表我的心。轻轻的一个吻，已经打动我的心，深深的一段情，叫我思念到如今。你问我爱你有多深，我爱你有几
去看一看，月亮代表我的心。